So ang paksa kong ibabahagi ngayon sa inyo ay pamagatan ko ang kasalanan na hindi mapapatawad. So sa ating pagninilay ngayon, ating pag-uusapan ang kasalanan na walang kapatawaran. At ayon ito sa sinasabi ng Panginoon sa talata 28 hanggang 30. Ang sabi dito, tandaan ninyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumalait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad, ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inarihan siya ng masamang espiritu. So malinaw sa ating pagbasa ngayon ay sinasabi ng Panginoon ang tungkol sa pagkakasala na hindi papatawarin. Amen? So ating pagninilayan ngayon, ito ang ating pagninilayan at pag-aaralan sa gabi ito, ang kasalanan na walang kapatawaran. At may tatlong katanungan ako na bumubuo sa ating paksa nito. So ang unang katanungan, ano bang kasalanan itong tinatawag na panlalait sa Espiritu Santo? So, di natin alam yan no? Ano bang uri yan? Na nilalait pala natin ang Espiritu Santo. At ito po, so, dalawang letter in tayong pagminilayan tungkol sa katanungan ito. Ang una ay ang salitang muli. No? Muli, ano ibig sabihin nito? Walang kapatawaran ang kasalanan kapag muli nating ipinapako sa krus at ibinilad sa kahiyan ang anak ng Diyos na walang iba ang Panginoon. Saan ito makikita? Hebreo 6 4 hanggang 6. Sabi doon, sapagkat papaano pang mapagsisisi at mapanumbalik ang mga tumatalikod. Dati naliwanagan na sila. Nakalasap ng kaloob ng langit at naging kabilang sa mga tumatanggap ng Espiritu Santo. Sabi naman sa talata 5, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Talata 6, kung sila'y tumatalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maripang mapagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at ibinibilad sa kahiyan ang anak ng Diyos. Malinaw. Ito pala ang tinutukoy na nilalait natin ang Espiritu Santo. Na nandito ka na sa gawain, tinanggap mo na si Jesus, nalasap mo na ang mga biyaya at pagpapala ng Panginoon. Subalit, tumatalikod ka. At ang sabi doon sa ating binasa, ulitin ko sa talata 6, kung sila'y tumatalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang mapagsisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at ibinibilad sa kahiyan ang anak ng Diyos. Amen. So yun po ang unang letter A. Walang kapatawaran ang kasalanan ito kapag muli mo siyang ipinapako sa krus.
at ibinilad mo sa kahiyan ang Panginoong Jesucristo. Amen. Hello? At ang pangalawang literin, na kasalanan na hindi mapapatawad, magpatuloy. Kanina muli, ang pangalawa, magpatuloy. Ano ibig sabihin? Magpatuloy ka sa kasalanan. Sabi sa Hebrews 26 hanggang 31, kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing may handang sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan. Talata 27, wala nang natitira, kundi ang nakapangilabot na paghihintay sa darating, ang paghukom at ang nangangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. At sa talata na 28, batay sa patutunang 2 o 3 saksi, ang lumabag sa kautusan ni Moises ay walang awang pinapatay. Sa talata 29, gaano kabigat na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos, sa lumapastangan sa dugo na nagpapatibay sa tipan at nagpapabanal sa Kanya sa humahamak sa mahabaging espiritu. Hebrews 30, sapagkat kilala natin ang nagsasabi ng ganito, ako ang magiganti, ako ang magpapahusa, at siya rin magsasabi, hatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. At sa talata 31, kakilakilabot na hatol ng Diyos na buhay sa mga taong gumagawa ng ganito. Hello? Amen. So nakakatakot? Kapag nasa Panginoon na pala tayo, tinanggap mo na si Kristo, tinanggap mo na ang mga biyaya ng Diyos, nalasak na natin, at kung magpatuloy ka pa rin sa pagkakasala, isa pa lang pangalait sa Espiritu Santo. Amen? So sabi doon, wala nang haing may handog sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan. Hebrews 10:27, wala na natitira kundi ang nakapangilabot na paghihintay sa darating, ang paghukom at ang nangangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Sino yung kalaban ng Diyos? Ang mga tao nagpapatuloy sa pagkakasala. Hello? So yun pong dalawa. Yan ang dalawang kasalanan na walang kapatawaran. Yung muli mong ipako si Kristo at ibibilad mo sa kahiyan, at ang pangalawa, yung magpatuloy tayo sa pagkakasala sa kabila na tinanggap na natin ang Diyos. Tinanggap na natin si Jesus. Amen.